nandoon sa loob ng oblo. Di po ba? Yun nga lang, nandoon sa loob ng oblo, mga kababayan. Tsaka ano sir, tuloy-tuloy lang po kayo. No? Huwag kayong magpa-intimidate sa mga yan. Kasi kapag ka nagpa-intimidate kayo, nako, walang mangyayari. No? Huwag niyong hayaan na gawin nila yung mga ginagawa nila sa Pilipinas. ICC naman po kayo, alam namin na hindi uubra sa inyo yung mga ganyan. Sabi ni Annalyn Ando, may video niyan, Boss Mark, yung mga ex-Marites na yan ay mga bodyguard, DBP, ayun lang din sa mga Marites. Hindi, nakita ko yung video. No? Kaya nga sinasabi ko dito, mga kababayan, nakita ko yung video, hindi lang ako sure, pero kamukha nung isa. Pero hindi ako 100% na siya ngayon. Hawig o kamukha. No? Ngayon ho, mukhang bumibigay na si Koopman. At mukhang bumibigay na din ang dating Pangulong Duterte. Sabi ho dito, Duterte has accepted his fate. Koopman. So, ibig sabihin mga kababayan, bukas sa loob na ni dating Pangulong Duterte na aabot ng 10 taon din yung hearing na yan. Naaabot siya ng 10 taon doon sa loob ng ICC. Di ba? Ibig sabihin din mga boss chief mo, sir, na kapag ka siya ay guilty, bukas na sa kanyang loob na doon na siya mamamatay kapag ka sakaling siya ay guilty. Hindi! Huwag kayong magagalit sa akin, mga DDS. No? Ang dating Pangulo, 80 o 81 anyos na. Ang buhay ng tao, siguro buenas ka na kapag ka naka-100 ka 90, maaari, no? May mga umaabot dan, pero hindi lahat. 85, yan ang kalimitan ng hangganan ng buhay ng tao. So, sa real talk lang tayo. Malapit na din ang dating Pangulong Duterte. At mukhang sa nakikita ho natin, mga boss chief mo, sir, wala naman pong awa-awa sa ICC. Kapag ka nagkasala ka at merong mga nag-aano sa'yo, nag-aakusa, kailangan tapusin yung trial. Di ba? So, sa madaling salita ho, mga bossing, mukhang doon na po dadatnan ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Annalyn Ando, magagamit yan ni BP si FPRRD sa 2028. At yun na nga din po talaga ang isa sa iniisip natin. Nagagamitin ito ng dating ng Vice Presidente. Yung tipo bang para maiboto siya, ang gagawin, ito. Ako ang makapaglalabas sa dating Pangulo. Gusto nyo bang lumabas na si Presidente Rodrigo Duterte? Ganyan yan Iboto nyo ako sa 2028. Ganyan ho, mga kababayan. So, kung tanggap na, dapat tanggapin na din ng mga supporter. Dapat tanggapin na din ng mga fans. No? Kung anong kahihinatnan. Yung tao, ayan nga, ayaw na nga umattend sa mga hearing. Hindi na nga pumupunta sa mga hearing. Kumbaga, bahala na kayo. Kung paano ako idepensa ng aking mga lawyer, doon na lang ako nakaano. Okay na yun. Di ba? So, dapat tanggap nyo na. Wala na yung mga parali-rali, wala na yung mga kung saan-saan kayo, pupunta kayo, mapapagod lang kayo. No, wala na yung, ilan daw? 162 na pirma? Mga kababayan, 160, sabihin na natin 200,000 na ho, yung mga pirma na nakalap nila. Nakaano pa ho yan nakalagay pa ho yan sa social media. Pwede pa pong pumirma ng online. Di ba? Nandoon pwede pumirma ng online. Tapos, wala pang 200,000 yung mga napapirma ninyo. Kung talagang totoo na milyon-milyon kayo, dapat aabot ho yan, mga bossing. Kahit 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon man lang. Sa madaling salita,
konti na lang ho talaga. At siguro, yung mga nakikita natin sa mga social media na madaming mga supporter or madaming mga supporter at madaming mga nagko-comment, siguro ito yung sinasabi ng mga DDS na kumbaga troll farm, no? Na 100 daw, sino ba may sabi nun? Yung ngongo? 100 na accounts, 5 tao lang ang nagmamanage daw ho, mga kababayan. Siguro, ganun na lang talaga. Diba? Ang hirap ng paniwalaan ng sinasabi nila na 32 million ang kakapal ng mukha ho, mga bossing. Nasabihin, 32 million, kasama pa tayo dyan sa 32 million na yan Tigilan na nila yon. Wala na sila. Ubus na ho, mga bossing. At eto, yung mga pagbabanta nila, actually, sasabihin pa sa akin, Mark Ramos, langya ka. Kapag ka nanalo si Sara Duterte sa 2028, saan ka magtatago? Yung mga tipong ganun. Ipapapatay kami ng vice-presidente kapag ka nanalo? Puro paghihiganti lang pala ang nasa isip nyo Imbis na sana, ang gawin ninyo, etong mga vlogger na to na bumabati ko sa atin, pasikatan natin sila. No? Pakita natin yung tunay na pagiging presidente at ito ang mga programa ng vice-presidente. Baka magbago pa isip namin. Siyempre kami naman, mga kababayan, nakapokus kami doon sa ikauunlad ng ating bayan. Pero imbis na yung mga proyekto at pagkumbinse, ano sasabihin ng mga DDS? Lagot kayo! No? Saan kayo magtatago? Pag nanalo si Sara Duterte, patay kayong lahat. Ganun pa yung sasabihin. Hindi para sa bayan. Para sa paghihigante. Di po ba? Ubos na pera ni Digong. Totoo ba? Bakit kakabayad kay Koopman? 150 million daw ang bayad kay Koopman. Di umano? Multiply mo sa 12, 1.8 billion. Naku, huy! Katiting lang yan sa 51 billion. No, gatuldok lang yan sa 51 billion. Di ba? Ngayon naman mga bossing, dahil eto nga po, tapos na yung confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, ngayon po, alamin naman natin. Ano po ba ang nararamdaman ni General Torre, patungkol po dito sa pagkatapos ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. Naku, talagang nung panahon ni General Torre, ang dami pong bisit na bisit